Tiniyak ng Malacanang na walang nakalaang leadership funds sa panukalang national budget para sa taong 2027. Ito'y matapos ihayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na may inilaan umanong tigli 500 milyong piso para sa mga senador sa ilalim ng leadership fund noong 2025. May report si Clazel Pardilla. Kung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon. Walang leadership fund na inilaan ng Department of Public Works and Highways para sa mga senador sa isinumiting 2027 National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Tiniyak yan ng Malacanang kasunod ng pagbubunyag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng tig 500 milyong pisong leadership fund sa bawat senador para pondohan ang mga pangunahing proyektong pang-infrastruktura sa lahat ng mamabatas noong 2025. No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments. Sabi ng palasyo, kung tutuusin, wala namang masama kung lehitimo at mapapakinabangan ng taong bayan ang mga infrastructure projects ng mga senador. Pero giit ng Malacanang, Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ang DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito ng Pangulo. matatandang naging kontrobersyal ang pagsusumite umano ng ilang opisyal ng listahan ng mga proyekto sa DPWH na nagmistulang ghost project at pinagkakitaan umano. Sa mismong State of the Nation address ni Pangulong Marcos, binanggit niya ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez na masasampahan na ng kaso kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kasunod yan ang pagkakaaresto kina dating Senador Revilla at Senador Jinggoy Estrada na nasa likod umano ng ilang guni-guning proyekto kontra baha. Pero hindi dyan kumbinsido si Caloocan Representative Egay Erice na tinawag na pang-optics umano ang ginawa ng presidente. Hindi umano kayang ipakulong ng Pangulo si Romualdez dahil hindi mangyayari ang pagsisingit ng pondo kung walang kooperasyon ng buong administrasyon. Bagay na pinalaga ng Malacanang. Ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Binanggari ng Malacanang ang batikos ni Erice na puro ayuda lamang ang laman ng panukalang pondo at walang nakalaan para sa infrastruktura. Batay sa 2027 NEP, sektor ng edukasyon ang nilaanan ng pinakamalaking budget, refleksyon na nakafocus ang administrasyon sa pagpapataas ng antas ng edukasyon. Sumunod ang DPWH, sektor ng kalusugan at depensa. Pinatatatag din ang pagtugon sa kalamidad. 31 evacuation ang nakatakdang itayo sa susunod na taon. Clazel Pardilla para sa Bayan.